board member sa Cebu, si Cebu board member Glenn Anthony Soco. Sir Glenn, good morning. Yes, sir. Murag wa makwan. Tanaw to. Hello, Sir Glenn. Murag basta pa ato sa ipa-connect, Sir Glenn, ha. Murag kuha mo guni kining ka ang atong gigamit ang prepaid, na. Okay, Sir Glenn, good morning. Yes, sir. Wapa, mag-connect si board member Glenn Anthony Soco na nag-connect na. Kana, murag intingog to. Hello, board. Hello, board. Hello, board. Okay. Sige ko na. Okay. Sir Glenn? Wa man. Pasensya na mo mga kaigsyon na nakay kuan nigamit ta sa cellphone nga prepaid, dili pareha tong landline nga madirekta, na. Ang atong okay. Okay, Sir Glenn. Maing buntag diha, Boss Eli, ug maing buntag sa tuang mga listeners. Okay, on air ka na. We have thousands of listeners karon kay kuanta natay live stream. Sir Glenn, unang pangutana, unsay update sa Cebu Provincial Board as far as COVID-19 response is concerned? Well, itong naging session na mo, Boss Eli, itong Monday, dunay mga pipila ka balaod nun nga gipasar, no? But ang naiduha ka notable resolutions and ordinance nga gipasar. Ang usa ka resolution o ang resolution nga sponsora ni board member Duterte sa pag-imbitar sa imbitar sa mga kadagkuan sa Land Transportation Office LTFRB o sa DILG kalabot ni ining mga ordinances sa mga local government units sa pagtugot o dili pagtugot sa pagbiyahe ni ining mga tricycle sa national roads, no? Ikaduha, ni pasar kog ordinance, ipaprobahan ako in second and final and third reading ang ordinance kalabot sa pag-upgrade sa mga positions sa mga nurses nga na-employed sa provincial government, Boss Eli, no? And ang effect ni ini would be mo increase ang ilang salary by at least 30 to 40%. Wow. No? So munang duha ka book nga mga notable nga balaod nun nga napasar sa unta provincial ni atong Monday, Boss Eli. Pila man di ang sweldo sa mga nurses karon og sa umaabot kon basihan ang ordinance ang inyong gipasar? Well, magstorya lang ta sa provincial government, Boss Eli, no? Kay may subay man guni siya sa kaning order, no? Department DILG order, no? Gikan gyud sa Office of the President, directing all government agencies, local government units, GOCCs, to comply with the directive to upgrade the salaries of the nurses, no? And in relation sa dunay usa ka kaso na file sa Supreme Court diin nga na hukma na gyud nga kanang kinahanglan i-implement na ang kaning pag-upgrade, no? So ang provincial government doon na may gi-employ nga mga nurses sa tanan nga mga district hospitals and provincial hospitals sa entire province of Cebu. And kani siyang nurse 1 position mao gina-affected. Ang current nga rate sa wapay adjustment naa siya sa 20,000 pesos matag buwan, more or less. Sa karon sa bag-ong kaning gumikan niya ning ordinance na to, no? Mo increase na siya to 30,000 plus more or less ang kaning sweldo sa nurse 1 positions. Mo na kinagamyan, no? Murag 31,000 man kuno ang kinagamyan. May nga na. O mao na siya, mao na
kanang sumbanan no sa kaning nurse 1 positions. Oo. So mo nang mahatagan og i-implement na to gumikan sa tong ordinance. mo nang mahatagan og dignidad ang profesyon sa mga nurse. Dili po no and if you compare ang salaries karon the government sa private dako na gyud ka kausaban no. And I've heard ang sa private hospital sa mga nurses mas lower ang madawat. It was so different before no. I think during before 2010 I remember mas taas gito ang private hospitals but karon nabali na. Ako na gyud madawat ang mga nurses sa government hospitals. Oo. Unya kuan pa sad na hago ba yan mga nurse kay suguonon sa mga doktor. Unya dako gasto ang mga gidikanan pagpa-eskwela nurse unya kaya yano-yanohon rag sweldo og 6,000, 8,000. Ba? So mas maayo nang i-implementar ang balaod base pod sa desisyon sa Supreme Court aron pod matagag dignidad ang atong mga nurse. Yes, so usa kina mo nay amo gitrabaho gyud po sa Eli. In fact, akong pasar on second and then pasar na ko on third and final reading on the same session because of the timeliness no and the sense of urgency sa nga ma-implement tayon ang kanisang maong adjustment and nasud man sa nisad siya sa atong 2020 budget nga do na gid siya allocation for this kinds of adjustments sa atong mga trabante. On the other hand, unsay kanabang mahimo sa LTFRB kung ka mga tricycle ng hisgutan? Sa katong i-invite na mo ang DILG, representative DILG, LTFRB, LTO, kay sa katugong mga previous na mo sa among mga sessions mangod no na mo review mangod mi sa mga ordinances sa mga component cities and local government units no. Unya dunay ordinance ang Toledo City sa pagtugot sa mga tricycles to ply on national roads. However in Barili they allow. So, naay mga LGUs nga mo-allow, nasa LGUs nga dili mo-allow. So, giklaro ni nato with DILG, naghatag sila sa katong Department Order 20-22-2023 nga gi-saysay gidikto ang guidelines. And usa ni ana nga feature niya ng order mao nga kinahanglan dunay tricycle route plan ang matag LGU before they can consider nga i-allow ba ang pagpadagan sa mga tricycles kay under the DILG circular tricycles will only be allowed if there is no alternate route and then kana ug duna sad sila tricycle route plan. Kay for example, board member Glenn Soco sir, for example, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City, Talisay, tricycle should not be allowed in the highways. Kay namay mga jeepod nga moagi, naay mga provincial kanang mga passenger buses, di ba? Pero pag abot sa Barile and other towns, tagsa naman po'y behikulo mga agi, syaro na po i-disallow, di ba? Muna siya, Boss Eli, nga itagaag konsiderasyon sa DILG ang matag local government unit nga to craft its own ordinance if they will allow or not allow provided nga maka-comply sa mga requisitos and one of which is kato siyang tricycle route plan no nga doon na gyoy i-submit nga kana gihimo sa ilahang development council tinan kay ang LGU man gyud mo nahibaw o unsa mo'y transportation needs nila
But Ah. the general rule Ah. sa LTO and LTFRB Ah. is that dili gid siya allowed, no? Ah. Dili siya allowed kay kani siyang three-wheel vehicle, and especially for normal speeds of 40 kilometers an hour, and then gross tonnage of 4 tons. Mm. Mo man gina mo'y kuan, so may go nga ang tricycle dili masulod niya na. And then ang LTFRB ni segunda sa sila nga tungod ni ining ilang transport modernization program Mm. nga they are now in the process of really making sure nga there's adequate transportation, Mm. ma-meet nila ang transport needs sa matag matag LGU. Mm. So mo na nga karon nga nananggawas na ni siya, Mm. it requires a lot of planning Mm. gikan sa local government unit all the way nga rin sa provincial government. Mm. Sa bahin lang sa provincial government akong gi-raise na Mm. because the provincial board Mm. nipasar sad og ordinance to create the traffic management board. Ah. Ang traffic management board, usa sa objective niya na is to harmonize all Mm. the policies, traffic policies, Mm. traffic and transport policies of all local government units in the entire province of Cebu. Mm. Likewise, it will take supervision of all national roads Mm. in the entire province of Cebu. Mm. So, akong giingon nga there's really a need for the provincial board and the provincial government to look into this matter more intently, Ah. no, and expandedly kay kinanglan man gud nga ma-coordinate, ma-harmonize, Mm. no, ug ma-effective ang kaning mga palisiya nato Buseli kay ang LTO mo follow raman siya Mm. ug unsa mo'y local ordinance. So, kano sa target date ninyo nga ma-organize yun eh? Unya, kinsay mamahimong chairman? Doon ay chairman eh. Well, sa Traffic Management Board, organized naman na no, si Governor Gwen Garcia being the chairman, and the co-chairman is DPWH. Member ko as chairman of the Planning and Development, and then ang member sa ang chairman sa Committee on Infrastructure sa Sanggunian, and then giapilan sa ni siya sa DILG, sa DFRB, no, sa nagkalain-laing probinsya, no, even ang some of the departments of the provincial government. Nag-meeting na ni siya pipila kahigayon, Buseli. One of the major concerns karon sa maong Traffic Management Board is ang kaning pag-address ni ining mga U-turn slots sa mga tricycles, no, or sa mga sakyanan diha sa national road. For example, ang kaning sa SRP. Munang ang gusto ni Governor Gwen is to have rotonda, a rotonda system in the major intersections, especially going to the south, no? Tinod. No? Di ba, mao po na proposal ni Attorney Winston Garcia in the past months nga maghimot ta og mga rotonda aron dili kayo traffic ang atong mga intersections. Ako, I support that idea, Puseli. Kay when I was na ako sa Infrastructure Development Committee sa RDC, ang ato magong normal or ang default good nga kuan sa DPWH is magstorya na og intersections is kaning grade separations or overpass or underpass. No? But actually, in other countries, it has been proven effective ni ang rotonda. No? Roundabout. It's actually a roundabout system. It doesn't have to be nga dunay structure resto nga, but dunay roundabout. Pareha ng Puente Osmeña, di ba? Flowing ang movement sa vehicular traffic. Pareha ng Puente Osmeña. Roundabout na. Pareha ni Ana sa Puente Osmeña. There was a roundabout anang atubangan sa Land Bank o DBP Sir Glenn. Pero giwagtang. Mao na siya diha kay lagi ang direksyon magud sa national government is really to kanibang
grade separation, Ah, no? Kana siyang underpass o overpass. Ako sayod ko na because that was what would be taking up there sa Regional Development Council, which will cost more money, and at the same time mas dako og inconvenience nga mahimo sa atong right public. Kay naalang gani kanang naadiya sa UN Avenue, no, pila naman na katuig. Kauna pa na, wa pa na masugdi. Amo na siyang gi-take up, unya hangtod karon wala lang gyud pamahuman, no? So katong nitabo nato sa Mapaling, katong underpass nga ilang gihimo, na it took years, no, nga mahuman ang usa ka project mo na. Kinamahalan man kunong kanal ng Mambaling, kinamahalang kanal ingon si Director Vic Indik. Mo na amo man ang gikuan gyud kay nganong dili man ta mo adapt og paradigm shift nga instead of looking at kani siyang intersection, kaning grade separation sa wingon nga anong way not implement a roundabout. A roundabout may not have to be a rotonda sama sa kaning Fuentes Menya, no? Pwede man, for example, ug dunay intersection, unya stoplight ang matag kana siyang go, no? O pila ka stoplights siya. What if gikan siya secondary road, musud siya national road, mo left, mo right turn tanan. Niya adto na lang siya mo roundabout or mo U-turn dito sa unahan. Kana Para nga makabalik siya or instead nga mo diretso siya, maghuwat siya sa stoplight. tinuod. Yes. Okay, ug mingon ka og mingon kag 90 seconds per stop. So upat na siya tulo na siya ka stops kay na diretso na left turn, no? So that is a total of 270 seconds. Tinuod. Nga maghuwat. So mupit na yun, especially on a national highway. Niingon maganda sila nga kana kunong iskina MJ Cuenco og General Maxilomba dool sa DSWD, kung gihimo pa kuno ng roundabout, wa nay traffic nga maghuwat perten dugaya. Kana nakakita ka sa Glenn kanang dool sa DSWD na iskina General Maxilom og MJ Cuenco nga perten dugaya ang traffic kay intersection man. O gihimo pa kuno ng roundabout, di makaliko anytime ang sakyanan. Mali na, Boseli, kay ang ma-influence mo gud direction sa national government. Pagikan na nilang pundo, no? Unya, muna nga, ang atog yung na sipgatan, kay instead unta nga, sa una pa unta nga, dili pa kayo, daghan pa kayong buildings, kana untang mga asa ng intersections, ang acquire na unta na nato ang mga surrounding properties so that mapalapda nato ang kanisiyang mga kadalanan inigapot na diha sa intersection. Tinuod. Kay a component of a roundabout is also flaring, no? Pwede mag-flaring ka. Nga inigabot mo sa intersection, buhat ka sa lane para nga og right turn, diretso ra ka right. Tinuod. Ka nga mohunong buhat pa sa stoplight. Tinuod. So, murag ang inyong direction sa Cebu Provincial Board is to recommend nga dunay roundabout sa mga lugar nga angayang butangan og roundabout. Yes, Joseli, no? And in fact, we have si Gov Gwen, kapila na niya balik-balikan, i-identify na ang pipila kabuk ng mga stoplights nga gusto niya nga ma-implementara na nato og roundabout, no? Sama sa kanang mga intersections nga naa diya sa Mindanilla, no? A classic example is that kag may nga mga dalat nga kana siyang mo bagat na siya sa national road, no, pahulungon sa ang traffic na to sa national road to give way sa katong mga secondary roads. That is yung regular nga stoplight na sistema. Bitaw, no? But roundabout na siya, no, ma-flowing na siya, no, kay dili naman maunong ang traffic. Kani pwede mag-right turn lang. Anyway, you're coming from the secondary road. So,
Tinuod. May right of way ang kanigit siyang naa sa National Highway. Tinuod. Oo. Board member Glenn Anthony Suco, sir, tagaan ka na kung higayon sa imong parting words sa thousands of listeners karon sa DYRC. Well, nagasalamat po si Eli, no? And timely rasan ni nga nasuryaan ni karong gamay ng traffic, no? Kay duha tong isuryan ron katong sa medical, no? Nga ni-recognize ta sa kaning effort sa mga nurses. So, kaning sa traffic because karon nga nag-MGCQ na ta, kita naman nato nga hinahinay na or di-build up na sa ang traffic which has been a problem for several decades na to sa ato ang Metro Cebu. And ikaduha, kanisa siyang safety, no? Because tagana sang mga accidents na naitabo na sa ato asad ng mga kadalanan, no? In fact, I talked to the new CPPO director, si Colonel Collado, and he mentioned na ikaduha, number 2, ang kanisiyang reckless imprudence, no? As a criminality index sa province. So, muna nga kami, we're looking into this areas of concern we can address. Daghang salamat kay Boss Elio. Daghang salamat sa atong mga listeners. Thank you, Sir Glenn. Mayingod to. Mao to si board member Glenn Anthony Suco. Kuanto siya? Past chairman to siya sa IDC, Infrastructure Development Committee, sa RDC, Regional Development Council. Unya, kuan po, past president po to siya sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Si board member Glenn Anthony Suco. Og matod pa niya ilang gisuportahan ang posisyon sa mga nurses nga 31 kape na. 30 kape. 30,000 pesos kape na ang sweldo. Dili ng 6,000, 8,000, 10,000. O mo malipong. Onya, so, suportahan niya nga makasud ang mga tricycle sa mga highway diin walay alternative nga ruta. Og mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong pagsunod ning atong tulumanong yagyagan diri sa DYRC hook up sa Ben FM Radio. Thank you Ben FM Radio, thank you former Congressman Beno Salimbangon, thank you Station Manager Lowe Reyes. Og magpasalamat sad ko sa akong DYRC family. Thank you sa akong mga partners sa Technical Department, Gisrael Paikan, Jonard Tumarong, Jeffrey Cialana, sa Transmitter, Hermes Rabonque, Nestor Aragon, sa Newsroom, si Joy Carelim de Liman, Godi Hidalgo, Mary John Villasawa Enriquez, sa Traffic, April Samos, sa akong mga co-anchors, Jolito Conde, M. Dakulan alias Tita Chula, Yudi Sanchez, ug uban pa, o sa among Operations Head, Jovelyn sa Tinitigan Paden. Kini si Elias Bakero mingon, maingod to, -5 para las 12.